Marshall Peak, Kabanata 5677. Wala sa inyo ang matitira. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, kahit na ang Black Ink Clan sa loob ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay may kakayahan na itago ang kanilang mga sarili, ito ay walang bayad kung ang innate territory lords ay gustong tumakas. Ang bawat territory lord ay dumanas ng ilang pinsala nang makatakas sila mula sa Great Restriction, kaya ang no-return pass ay sadyang maghahatid ng mga supply sa kanila upang sila ay makapagpahinga at gumaling bilang paghahanda para sa hinaharap. Kung ang bagay na ito ay hindi natuklasan ni Uyang Lai, pagkatapos ng daan-daan o libu-libong taon, ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng maraming makapangyarihang innate territory lords. Ito ay sapat na upang baguhin ang sitwasyon sa larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, at ito ay mas malamang na maging isang puwersa na dudurog sa human race. Senior Brother Uyang, kailangan kong bumalik ka sa Head Office Division para hanapin si Senior Brother Mi at ipaalam sa kanya ang sitwasyon dito para mas maagang makasagot ang aking human race. Mabuti. Mataimtim na tumanggaw si Uyang Lai. Alam din niya na ang bagay na ito ay napakahalaga. Kung ang Black Ink Clan ay gagamit ng mga maling paraan ng palihim, kung ang human race ay hindi gagawa ng mga pag-iingat, malaki ang posibilidad na sila ay magkakaroon ng matinding kahihinatnan. Bukod pa rito, ang isip ni Yang Kai ay tumatakbo habang idinagdag niya. Sa malapit na hinaharap, ang Black Ink Clan ay malamang na magkakaroon ng malaking bilang ng pseudo-royal lords, kaya kailangang mag-ingat si Senior Brother Mi. Hindi napigilan ni Uyang Lai na kiligin. Natural na alam niya ang pagkakaroon ng pseudo-royal lord. Sa mga tuntunin ng purong lakas at kaharian, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng isang pseudo-royal lord at isang tunay na royal lord. Ang pagkakaiba ng dalawa ay nasa kontrol ng sariling lakas. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang pseudo-royal lord ay hindi isang bagay na nilinang sa kanilang sarili, kaya kahit na ang kanilang lakas ay katulad ng isang royal lord, mahirap ipakita ang kanilang buong lakas. Gayunpaman, ang isang pseudo-royal lord ay hindi isang tao na maaaring kalabanan ng 8th grade human race master. Kung talagang gaya ng sinabi ni Yang Kai, at ang Black Ink Clan ay may malaking bilang ng pseudo-royal lords. Ano ang gagawin ng human race? Ang dahilan ng babalang ito ay hindi dahil sinusubukan ni Yang Kai na takutin siya, ngunit dahil mayroon siyang kaunting pananaw sa mga intensyon ni Mona Ye. Kailangang sabihin na si Mona Ye ay talagang isang walang awa na karakter. Inilagay niya ang mga innate territory lord na ito sa kailaliman ng Black Ink battlefield, at bagamat binigyan niya sila ng mga mapagkukunan upang tulungan silang pagalingin ang kanilang mga pinsala, isakripisyo rin niya ang mga ito sa kritikal na sandali upang pahintulutan silang magsanib puwersa upang bumuo ng isang pseudo-royal lord. Inatake ni Yang Kai ang dalawang high-grade Black Ink nests, bawat isa ay mayroong higit sa isang dosenang innate territory lords na nagpapagaling sa kanilang mga pinsala. Ito ay hindi isang pagkakataon, ngunit isang sadyang pagsasaayos ng Black Ink Clan. Hanggang ngayon, hindi pa naiisip ni Yang Kai kung paano nagawa ng Black Ink Clan na lumikha ng pseudo-royal lord. Ayon sa limitadong impormasyong nakalap niya, ang pagpapanday ng pseudo-royal lord ay nangangailangan ng Black Ink Clan na magsakripisyo ng higit sa 10 innate territory lords at maging ng high-grade Black Ink nest. Ang dalawang lokasyon na kanyang inatake ay natugunan na ang mga kondisyong ito, kaya ang Black Ink Clan ay maaaring magpatupad ng isang plano upang lumikha ng isang pseudo-royal lord anumang oras. Isang dosina o higit pang mga innate territory lord na may mga pinsala sa kanilang mga katawan ay madaling mapatay ng palihim na pag-atake ni Yang Kai, ngunit kung siya ay haharap sa isang pseudo-royal lord, ito ay magiging imposible. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng dami at kalidad. Kung gusto niyang mabilis na tumugon ang lahi ng tao, pinakamahusay na maghanda para sa pinakamasama. Matapos paalisin si Uyang Lai, hindi tumigil si Yang Kai at sa halip ay itinapon ang sarili sa Universe World Fruit, na sadyang iniwan niya sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Nang hihiram ng kapangyarihan ng World Tree, ang aura ng Universe World ay sumugod sa kanya. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Nang siya ay lumitaw, isang malakas na divine sense ang agad na dumaan mula sa malayo. Si Fu Guang, na nagbabantay sa withdrawn Black Ink Pavilion. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na siya pinansin ni Fu Guang at sa halip ay tumutok sa mga galaw ng Grand Restriction. Tumanggaw si Yang Kai bilang pagbati bago mabilis na binawi ang kanyang aura at tinitigan ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Hindi gaanong naiiba ang sitwasyon dito sa huling pagpunta niya rito. Sagap ay nagkusa si Wukong na magbukas, ang hukbo ng Black Ink Clan ay patuloy na nagmamadaling lumabas, habang ang withdrawn Black Ink Pavilion ay palaging abala.
Paminsan-minsan, maraming master ng Black Ink Clan ang nagmamadaling lumabas, habang ang 8th grade Heaven Opening Realm ng withdrawing Black Ink Army ay makakasalubong ang kalaban. Sa pangkalahatan, kahit na ang labanan doon ay medyo matindi, ang withdrawing Black Ink Army ay nakayanan pa rin ito. Sa nakalipas na 1,000 taon, walang masyadong nasawi, ngunit ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan ay medyo mataas. Medyo naintindihan ni Yang Kai. Dati, medyo naguguluhan siya kung bakit ang Black Ink Clan, na alam na ang pag-alis sa Primodile Heaven Source Grand Restriction ay katumbas ng pagpapakamatay, ay patuloy na umaatake. Sa unang ilang taon, ang Black Ink Clan ay nagpantasya na makawala sa Primodile Heaven Source Grand Restriction, ngunit ngayon, 1,000 taon na ang lumipas. Matapos hindi magtagumpay sa napakaraming taon, paanong hindi maintindihan ng Black Ink Clan ang sitwasyon? Gaano man katanga ang Black Ink Clan, dapat ay nakita nila ang paraan ng human race sa pagbabawas ng kanilang lakas, ngunit ang Black Ink Clan ay kailangang maging napakatigas ng ulo at patuloy na umaatake sa withdrawing Black Ink Army. Hindi naman sa mga bobo sila, pero may iba silang plano. Ang labanan sa puwang ay isang bukas na kalsada lamang. Sa tulong ng matinding labanang ito, nagawa nilang ilihis ang atensyon ng withdrawing Black Ink Army, na pinaghihigpitan ang atensyon ng Divine Dragon Fu Guang at maging si Wukong, na nagbabantay sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Sa huling pagpunta ni Yang Kai dito, natuklasan niya na si Wukong ay ganap na nakatuon sa pagpapanatili ng puwang na ito, kahit na wala sa mood na makipag-usap sa kanya. Sa ganitong paraan, kung hindi napansin ni na Fu Guang at Wukong, ang Black Ink Clan ay maaaring lihim na magbukas ng channel para makatakas ang innate territory lords. Hindi sila nang ahas na lumayo, kaya kahit na umiral ang channel na iyon, kailangang magbayad ng malaking halaga ang territory lords para makatakas. Saan iyon? Lumipad ang mga mata ni Yang Kai habang tumatakbo ang kanyang isip. Ang pinakakinatatakutan ng Black Ink Clan ay si Wukong, na may kontrol sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Kung may napansin siyang kakaiba, ang lahat ng kanilang pagsisikap sa paglipas ng mga taon ay magiging walang kabuluhan. Dahil dito, ang posisyong iyon ay talagang hindi isang bagay na madaling imbestigahan ni Wukong. Agad na inikat ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kabilang direksyon ng puwang. Sa pag-activate ng kanyang Space Principle, ang kanyang figure ay tila ganap na naghalo sa kawalan. Bumalik sa withdrawing Black Ink Pavilion, bahagyang sumimangot si Fu Guang. Sa pagkakataong ito, tahimik na dumating si Yang Kai at sadyang itinago ang kanyang aura, halatang abnormal ito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Yang Kai, katutubo niyang naramdaman na may malaking nangyari. Ang saklaw ng Primodile Heaven Source Grand Restriction ay medyo malaki. Ito ay isang mahusay na paghihigpit na pinagsama-samang nilikha ng 10 martial ancestors, na tinatakan ang tunay na katawan ni Mo sa lugar ng kapanganakan nito. At sa Grand Restriction, si Mo ay nagsilang ng hindi mabilang na Black Ink Clan, kaya may isip lamang ng isa kung gaano kalawak ang lugar na ito. Sa napakalawak na lugar, ang pag-iisip ni Wukong ay lubos na pinaghigpitin, kaya talagang mahirap para sa kanya na ganap na subaybayan ang sitwasyon. Bukod dito, sinabi ni Wukong 1,000 taon na ang nakalilipas na ang Grand Restriction na ito ay masyadong sinaunang, ibig sabihin na ito ay naiwang sira sa loob ng maraming taon, kaya palaging may ilang mga nakatagong panganib. 1,000 taon na ang nakalilipas, nagkusa siyang magbukas ng puwang, kaya sa Primodile Heaven Source Grand Restriction, maaaring hindi ito ganap na kaguluhan. Marahil ito ay kung paano nakahanap ng pagkakataon ang Black Ink Clan. Makalipas ang kalahating buwan, itinago na ni Yang Kai ang kanyang sarili sa kabilang panig ng Great Restriction, ngunit wala siyang nakitang mali. Hindi niya ibinaba ang kanyang bantay. Kung ito ay madaling natuklasan, si Wukong ay hindi na itago sa dilim. Pananatiling matyaga, gumalagala si Yang Kai ng ilang araw bago biglang dumating ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya sa isang lugar sa kawalan. Si Yang Kai, na nasa malapit, ay agad na sumugod upang mag-imbestiga. Mula sa kanyang nakikita, sa walang katapusang kadiliman, mayroong isang masa ng Black Ink Strength na tila isang buhay na nilalang na mabilis na kumakawala sa Grand Restriction. Hindi nagtagal at lumabas ang Black Ink Strength mula sa paghihigpit, at nang mawala ito, lumitaw ang isang figure. Nakakagulat, ito ay isang innate territory lord. Sinisikap ng innate territory lord na ito ang kanyang makakaya na itago ang kanyang aura, ngunit dahil kalalabas lang niya mula sa Grand Restriction, ang kanyang mga pinsala ay tila seryoso. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa at mabilis na tumakas. Pinigilan ni Yang Kai ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso.
Matapos tumakas ang Territory Lord sa malayo, nagpadala si Yang Kai ng voice transmission kay Wukong at tahimik na sumunod. Makalipas ang kalahating araw, sa isang lugar sa kawalan, huminto ang Territory Lord at ang kanyang Divine Sense ay lumundag, na tila nakikipag-usap sa isang tao habang siya ay nagmamadali patungo sa isang tiyak na direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa isang lumulutang na pira-piraso ng kontinente, kung saan 6 na Territory Lords ang natipon, silang lahat ay mahina ang loob. Pagkarating dito ng Territory Lord na ito, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Sa wakas lumabas na rin. Matapos matrap sa Grand Restriction sa loob ng hindi mabilang na taon, ang sinumang makakatakas mula rito ay labis na matutuwa. Hindi rin may tago ng ibang Territory Lords ang saya at tumawa. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga seryosong bagay. Sinabi ng isa sa mga Territory Lords, kailangan nating maghintay para sa ilang mga Territory Lords na magtipon, kailangan natin ng 15 tao bago tayo umalis. Ang Territory Lord na huling dumating sa lugar na ito ay medyo naiinip. Bakit kailangan nating maghintay ng 15 tao, hindi ba masyadong mahaba? Sinabi ng Territory Lord na kakasalita lang. Ang bagay na ito ay inayos ng Northern Pass, kailangan lang nating sumunod. Bagamat medyo hindi nasisiyahan ang Territory Lord na huling dumating, wala siyang magawa at nagreklamo. Walang Black Ink Nest ang lugar na ito, at wala rin itong Black Ink Strength, kaya kahit na gusto naming pagalingin ang aming mga sugat, hindi natin magagawa. Nakakatamad maghintay dito. Ang mga pagsasaayos ay ginawa sa Northern Pass. Hanggat makarating tayo sa itinalagang lokasyon, makukuha natin ang lahat. Kaya lang natin. Napabuntong hininga ang Territory Lord. Wala sa inyo ang matitira. Isang malalim na boses ang biglang umalangaw-ngaw, dahilan upang ang ilang Territory Lords na natipon dito ay natigilan saglit bago ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Tumayo silang lahat at tumingin sa pinanggalingan ng boses, nakita lang nila ang isang bagyo ng sibat. Kung sinabing nagsumikap si Yang Kai na patayin ang 2 high-grade Black Ink Nest ng innate Territory Lords, kung gayon ang pagpatay sa mga nakalap na Territory Lords dito ay napakadali. Ang innate Territory Lords sa Black Ink Nest ay nakabawi man lang ng ilan sa kanilang lakas pagkatapos gumaling ng ilang panahon. Ang mga taong ito ay nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction at lahat sila ay dumanas ng malaking pagkatalo, kaya ang lakas na maipapakita nila ay malamang na wala pang 20 hanggang 30% ng kanilang buong lakas. Bukod dito, mayroon lamang silang 7 Territory Lords. Sa isang wave ng Spearlight, 4 sa 7 Territory Lords ang napatay sa lugar, habang ang natitirang 3 ay galit na nanlaban, ang ilan ay agad na tumakas. Gayunpaman, ito ay walang pakinabang. Sa isang saglit lang, ang mga aura ng 7 Territory Lords ay ganap na napatay. Nakasimangot si Yang Kai habang dinampot niya ang isang bagay mula sa bangkay ng isang patay na Territory Lord. Isa itong Black Ink Nest na kasing laki ng palad, at tila napisa lang. Kung hindi siya nagkakamali, ito ay dapat na isang high-grade Black Ink Nest. Kung magiging maayos ang lahat, dadalhin ng mga Territory Lord na ito ang high-grade Black Ink Nest sa isang lugar kung saan tatanggap sila ng isang batch ng mga materyales mula sa Northern Pass, hatch itong Black Ink Nest, at pagkatapos ay ipasok ito para gumaling. Marshall Peak, Kabanata 5678. Inaalerto ang kalaban. Dahil sa malakas na koneksyon sa pagitan ng Black Ink Nests, malabong nahulaan ni Yang Kai na maaaring gamitin ng mga Territory Lord na ito ang Black Ink Nest na ito para direktang makipag-ugnayan sa Northern Pass. Hawak ang maliit na Black Ink Nest sa kanyang kamay, nag-isip si Yang Kai ng mahabang panahon bago sumuko sa ideya na gamitin ang Black Ink Nest na ito para makakuha ng impormasyon tungkol sa Black Ink Clan. Paglingon niya, lumipad siya sa direksyon ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Gayunpaman, hindi siya tumungo sa withdraw ang Black Ink Pavilion, sa halip ay dumating sa kawalan kung saan matatagpuan ang kapintasan ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction at itinatago ang sarili. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita kay Wukong, nalaman ni Yang Kai na walang mga abnormalidad dito sa panahong ito, kaya tahimik siyang nagtago. Pagkaraan ng 10 araw, muling lumitaw ang eksena ngayon lang niya nasaksihan. Sa loob ng Grand Restriction, maingat na umiikot ang Black Ink Strength. Hindi alam kung anong uri ng paraan ang ginamit niya para pilitin siyang makalabas sa Grand Restriction. Ang Black Ink Strength ay nawala at ipinakita ang figure ng isang innate Territory Lord. Nang walang pag-aalinlangan, lumipad siya patungo sa direksyon na iniwan ng nakaraang Territory Lord, tahimik na sumusunod si Yang Kai sa likuran.
Kung ito ay anumang oras, ang kanyang mga aksyon ay maaaring hindi makatakas sa mga pandaman ng isang innate territory lord, lalo na dahil ang innate territory lord na ito ay kasalukuyang nasa mataas na alerto. Gayunpaman, pilit siyang nakatakas mula sa Grand Restriction, kaya ang mga pinsala ng territory lord na ito ay hindi magaan, at maging ang kanyang pangunawa sa panganib ay naging malabo. Sinundan siya ni Yang Kai ng palihim hanggang sa malayo siya sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction bago siya biglang pinatay. Dapat na hinahanap ng Territory Lord na ito ang nakaraang 7 Territory Lords, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay pinatay ni Yang Kai, kaya paano niya sila mahahanap? Katulad noon, makalipas ang 2 buwan, sunod-sunod na pinatay ni Yang Kai ang 5 Territory Lords bago tumigil. Hindi maganda ang sitwasyon. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinahintulutan si Wukong na agad na ayusin ang depekto ng Grand Restriction at sa halip ay lihim itong sinusunod ay dahil gusto ni Yang Kai na alamin kung ilan sa Territory Lords ang nakatakas mula sa Grand Restriction. Nakakagulat ang mga resulta. Sa karaniwan, 2 o 3 innate Territory Lord ang nakakatakas bawat buwan, at kahit na mayroong 5 kada 2 buwan, magkakaroon ng kabuuang 30 sa isang taon. Ayon sa mga naunang pagtatansya ni Yang Kai, ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay maaaring nagkaroon ng problema ilang dosenang taon na ang nakalilipas, ayon sa konserbatibong pagtatansya ay nangyari ito 30 taon na ang nakalipas. Bawat taon, magkakaroon ng 30, at sa 30 taon na ito, halos 1,000 innate territory lords ang nakatakas mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Mayroong higit sa 1,000 sa kanila, isang napakalaking bilang, at lahat sila ay mga innate territory lords. Medyo mabigat ang mood ni Yang Kai nang mapagtanto niyang tama ang kanyang mga naunang haka-haka. Ang dahilan kung bakit madali niyang nahanap ang pangalawang nakatagong high-grade Black Ink Nest ay hindi dahil sa swerte siya, ngunit dahil ang Black Ink Clan ay gumawa ng sapat na kaayusan. Hindi naman malaking problema, kaya hindi naman mahirap ayusin. Mas pagtutuunan ko ng pansin sa hinaharap. Dumating ang boses ni Wukong, medyo madilim ang kanyang tono. Hindi magiging maganda ang pakiramdam ng sinumang nalinlang ng Black Ink Clan. Nang sabihin niyang hindi ito malaking problema, hindi ang innate territory lords na nakatakas mula sa Grand Restriction ang tinutukoy niya, kundi ang mga bahid na natagpuan ng Black Ink Clan. Dati, hindi niya masyadong pinapansin ang locus yung iyon, kaya naman siya ay sinamantala ng Black Ink Clan. Ngayong natuklasan na niya ang problema, kailangan na lang niyang kontrolin ang Grand Restriction at ayusin ito para makabawi. Mag-ingat. Kung mangyari muli ang ganito, matatapos ang human race. Babala ni Yang Kai. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda, ang Black Ink Clan ay hindi makakakuha ng napakalaking bentahe. Lihim siyang nagalak na hindi sinasadyang natuklasan ni Ouyang Lai ang high-grade Black Ink Nest, kung ang bagay na ito ay nagbigay daan sa Black Ink Clan na umusad ng maayos sa loob ng ilang daang taon, ang human race ay maaaring talagang nawasak. Napahiya si Wukong at hindi nagsalita, halatang buong pusong sinusubukang ayusin ang kapintasan na ito. Hindi na kinailangan ni Wukong na gumugol ng maraming oras sa pag-aayos ng depektong ito. Sa sandaling ito, sa withdrawing Black Ink Pavilion, ang mga cultivator ng human race na responsable sa pagsubaybay sa mga galaw ng Black Ink Clan sa larangan ng digmaan ay sumigaw ng pagkagulat, na parang may natuklasan silang kakaiba. Ang mga tunog ng labanan na nagaganap sa loob ng 1,000 taon ay unti-unting nagsimulang hamina, at maging ang mga innate territory lords na umalis sa Grand Restriction at nakipaglaban sa withdrawing Black Ink Army Masters sa larangan ng digmaan ay nagsimulang umatras pabalik sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Makalipas ang kalahating araw, sa withdrawing Black Ink Pavilion, libu-libong sundalo ng withdrawing Black Ink Army ang nakatitig sa kalawakan. Ang larangan ng digmaan na patuloy na lumaban sa loob ng 1,000 taon ay sa wakas ay tinanggap ang isang pambihirang sandali ng kapayapaan. Wala ng Black Ink Clan ang lumabas mula sa puwang. Sa napakalaking larangan ng digmaan na ito, naroon lamang ang mga labi ng sirang mga paa ng Black Ink Clan at ang halos hindi masisirang Black Ink strength. Umalangaw-ngaw ang mga hiyaw ng kagalakan mula sa hindi kilalang lokasyon at hindi nagtagal ay bumalot sa buong withdrawing Black Ink Pavilion na parang tidal wave, na naging dahilan upang magsaya ang mga sundalo. Ang mga sigaw ng dakilang tagumpay. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw, halos gumuho ang universo. Naisip ng mga sundalong mababa ang ranggo na pagkatapos ng 1,000 taon ng digmaan, sa wakas ay natalo na nila ang Black Ink Clan sa loob ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, na naging dahilan upang hindi sila maglakas loob na ipakita ang kanilang mga mukha at iling ang prestihiyo ng human race. Sumimangot ang ilan sa mga 8th grade master.
Ang dahilan kung bakit nagkusa ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction na magbukas ng gap at hikayatin ang Black Ink Clan out ay para maibsan ang pressure sa human race sa hinaharap, kaya hindi ito magandang bagay para sa maraming Black Ink Clan Masters. Upang manatiling nakatago. Gayunpaman, ang withdrawing Black Ink Army na nakaranas ng 1,000 taon ng labanan ay talagang kailangang magpahinga, kaya ang sitwasyong ito ay katanggap-tanggap. Tanging si Yang Kai, na nagtatago sa dilim, ang bumantong hininga. Ang kaunting depekto na nakita ng Black Ink Clan ay inayos ni Wukong, kaya hindi na nila kailangang mamatay sa pangunahing larangan ng digmaan upang maabala si Wukwang, kaya natural na hindi na sila magpadala pa ng mga tropa. Higit pa rito, inayos ni Wukong ang mga depekto ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, at nakapatay din siya ng napakaraming innate territory lords, kaya malaki ang posibilidad na na-alerto na niya si Mo Naye. Kailangan niyang bilisan. Matapos magpadala ng voice transmission kina Fuguang at Wukong, muling ikinonekta ni Yang Kai ang kanyang kamalayan sa World Tree at hiniram ang kapangyarihan nito upang bumalik sa Star Boundary. Walang tigil saglit, umalis siya sa High Heaven Territory, dumaan sa Great Territory kung saan matatagpuan ang Head Office Division, pumasok sa isang Great Territory battlefield, at dumiretso sa Black Territory. Matapos makarating sa Black Territory at dumaan sa lihim na daanan na iyon, nakarating siya sa Blue Sky War Zone. Gaano man siya kabilis, naipush pa niya ang kanyang space principle sa limitasyon, ang paglalakbay na ito ay inabot pa rin siya ng 1 buong buwan. Nang bumalik si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, nagayos siya at agad na nagsimulang maghanap ng mga bakas ng nakatagong high-grade Black Ink Nest. Ito ay isang katotohanan na ang Black Ink Clan ay may malaking bilang ng mga innate territory lords na nakatakas mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction, at walang makakapagpabago sa katotohanan ito. Dahil sadyang itinago sila ng Black Ink Clan at pinahintulutan silang magpahinga at magpagaling, magagawa lamang ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang mahanap at patayin sila bago sila makapag-react. Tiyak na hindi niya kayang pumatay ng marami sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling ito, maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya. Sa kanyang nakaraang 2 karanasan, si Yang Kai ay nagkaroon ng ilang karanasan sa paghahanap sa mga nakatagong high-grade Black Ink Nests na ito sa kailaliman ng Void, kaya hindi na niya kailangang maghanap ng walang layunin. Makalipas ang 1 buwan, sa Black Ink Nest, tumingin si Mo Naye sa maliit na Black Ink Nest sa harapan niya at nakasimangot. Ang Black Ink Nest na ito ay nagmula sa Royal Lord Mo Yu at ibinigay sa kanya ng Royal Lord para makipag-ugnayan sa mga clansmen mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Gayunpaman, mula noong 2 buwan na ang nakalipas, naging mahirap para sa kanya na makipag-ugnayan sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Noong una ay hindi niya ito masyadong pinapansin, total hindi naman ito ang unang beses na nangyari ito. Dahil ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay nakahiwalay sa kanila sa labas ng mundo, ang koneksyon sa pagitan ng Black Ink Nest ay napakahina. Kadalasan, mahirap para sa kanila na makipag-usap ng mabisa, at kadalasan, hindi sila makakonekta. Kaya noong una, hindi masyadong inisip ni Mo Naye ang tungkol dito at inisip lamang na ito ay isang normal na phenomenon. Ngunit ngayong 2 buwan na ang lumipas at wala pa ring balita mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction, ito ay medyo abnormal. Baka may aksidenteng naganap doon. Hindi ito imposible. Bagamat ang mga clansmen sa loob ng Grand Restriction ay naging sobrang maingat hanggang ngayon at ang mga human race masters na nagbabantay sa Grand Restriction ay walang napansin, kung ang mga clansmen ay lalabas paminsan-minsan, palaging may panganib na malantad. Kapag nalantad ang kapintasang ito, tiyak na aayusin ito at hindi na makakalabas ang kanyang mga angkan. Hindi makumpirma, hindi na nakipag-ugnayan si Mo Naye sa mga angkan sa loob ng Grand Restriction ngunit sa halip ay sinubukang kontaken ang huling grupo ng mga territory lords na lumabas mula sa Grand Restriction. Ayon sa kanyang mga tagubilin, ang bawat isa sa 14 o 15 territory lords na lumabas sa Grand Restriction ay ilalabas sa isang batch. Isang partikular na territory lord ang magdadala ng high-grade Black Ink Nest kasama niya, at pagkatapos matipon ang ilan sa kanila, sabay silang aalis at tatanggo sa itinalagang lokasyon upang hintayin ang mga supply na ipinadala mula sa Northern Pass. Pagkatapos, hahanap sila ng angkop na tagwan, hatch ang Black Ink Nest, at papasok dito para magpagaling. Sa nakalipas na ilang dekada, maayos ang pag-usad ng lahat. Sa buong Black Ink Battlefield, mayroong mahigit 50 o 60 grupo ng territory lords na nagtago ng kanilang mga sarili. Ang pagbibilang ng mga araw, ang grupo ng mga territory lords na lumabas mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay malamang na natapos na sa pagtitipon at ngayon ay nagmamadali patungo sa direksyon ng Northern Pass mula doon.
Bumao ng kamalayan ni Mona Ye sa Black Ink Nest sa harap niya. Ang kakaibang Black Ink Nest ay ganap na walang laman, na walang kahit isang tao sa loob. Habang lumalakas ang kanyang divine sense, niyanig ni Mona Ye ang buong espasyo ng Black Ink Nest. Bagamat napakalakas ng koneksyon sa pagitan ng Black Ink Nest, imposibleng direktang makipag-ugnayan sa isang partikular na Black Ink Nest, na hindi kasing husay ng maraming kagamitan sa komunikasyon ng human race. Kung gusto ni Mona Ye na makahanap ng isang partikular na grupo ng mga territory lords, maaari lang siyang magpadala ng ilang senyales at hintayin silang magkusa na lumapit. Kasabay nito, sa kawalan, lumakas ang hangarin ng pagpatay ni Yang Kai ng maraming Dao concept ang lumitaw sa mahabang sibat sa kanyang kamay. Isa-isang namatay ang innate territory lords sa ilalim ng sibat na ito, at bago ito, ang high-grade Black Ink Nest na pinagtatagwan ng territory lords ay nawasak. Mayroon pa ring 15 territory lords, at ang bilang nila ay halos kapareho ng dalawang grupong napatay niya noon. Dahil dito, lalo pang nakatitiyak si Yang Kai na may intensyon si Mona Ye na gamitin ang mga territory lord na ito para lumikha ng pseudo-royal lord. Sa kasamaang palad, bago maipatupad ang planong ito, nasira na ni Yang Kai ang 3 batch sa kanila. Hindi ito isang matinding labanan, ngunit sa paniwala na sinadya ni Yang Kai ang isang palihim na pag-atake, ang mga innate territory lord na ito na nasugatan ay hindi makalaban. Nang tumira ang alikabok, nagkalat ang Black Ink strength sa hangin, at walang buhay na nilalang sa paligid ni Yang Kai. Pinakalma ang kanyang lumalakas na world force, dumukot si Yang Kai sa kanyang bulsa at inilabas ang maliit na Black Ink Nest na kinuha niya kanina. Bahagyang nanginig ang Black Ink Nest, na parabang nagpapadala ito ng kung anong uri ng mensahe. Marshall Pick, Kabanata 5699. Hindi hihigit sa 3 bagay. Ang Black Ink Nest na ito ay isang bagay na inilabas ng Black Ink Clan mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Una, ginamit ito para makipag-ugnayan sa No Return Pass, at pangalawa, pagkatapos matanggap ang mga materyales, maaari itong mapisa at makapasok dito ang Territory Lords para magpahinga at magpagaling. Ngayong nanginginig na ang Black Ink Nest, kitang-kita na sinusubukan ng No Return Pass na makipag-ugnayan. Nais ni Yang Kai na makipag-usap ng kaunti at magtanong tungkol sa ilang impormasyon, ngunit isinasaalang-alang ang mga panganib na kasangkot, nagpasya siyang huwag gawin ito. Kung ang taong mula sa No Return Pass ay si Mona Ye mismo, hindi ito magiging madali. Pagkatapos ng lahat, kung gusto niyang gamitin ang koneksyon ng Black Ink Nest, kakailanganin niyang isawsaw ang kanyang kamalayan sa espasyo ng Black Ink Nest. Sa pagiging maingat ni Mona Ye, wala siyang maitatago. Hindi na lang niya ito pinansin. Bagamat ang ganitong uri ng tugon ay pumukaw ng hinala sa isip ni Mona Ye, hindi ito direktang maglalantad sa kanya at maaantala lamang siya hanggat maaari. Inalis ni Yang Kai ang Black Ink Nest at muling hinanap ang mga nakatagong kaayusan ng Black Ink Clan. Wala na siyang gaanong oras na natitira, kaya ang pagpatay sa isang territory lord na tulad nito ay hindi magtatagal. Sa loob ng Black Ink Nest space, naghintay si Mona Ye ng 2 buong oras, ngunit wala pa ring tugon. Naging sanhi ito ng kanyang ekspresyon na medyo madilim, bahagyang naramdaman na ang panig ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay nalantad. Kung iyon ang kaso, ang huling batch ng mga Territory Lords na nakatakas ay napatay na ng mga Human Race Master. Ang Black Ink Nest na hawak nila ay nahulog sa mga kamay ng mga Human Race Master, kaya hindi sila tumugon. Hindi niya akalain na ang mga Territory Lord na ito ay makakaligtas. Masyadong malaki ang halagang kailangan nilang bayaran para makatakas mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kung talagang handa ang human race, hindi magiging mahirap para sa kanila na patayin ang mga nasugatan na Territory Lords na ito. Bagaman naisip na niya ang sitwasyong ito, ang katotohanang dumating ang araw na ito nang napakabilis ay medyo nadismaya siya. Noong una ay naisip niya na ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng higit pang mga Territory Lords. Naisip niya kaagad si Yang Kai. Sa pagkakalantad ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, napansin na ng human race sa kabilang panig, kaya malapit nang malaman ni Yang Kai ang tungkol dito. Marahil, alam na niya, at ang taong ito ay umasa sa kanyang space daw na dumating at umalis ng walang bakas at may isang uri ng koneksyon sa side ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Sa katalinuhan ng lalaking ito, kung alam niya ang tungkol sa balita mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, malamang na mahulaan niya kung ano ang kanyang binalak. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mona Ye nang agad niyang inilabas ang communication bead na maaaring kumonekta kay Yang Kai at sinubukang magpadala ng mensahe. Nandito ba si Brother Yang? Hindi kailanman naramdaman ni Mona Ye na ang paghihintay ay isang labis na pagpapahirap.
Gusto lang niyang gamitin ang pamamaraang ito para matukoy ang tinatayang distansya na naruroon ni Yang Kai. Kung tungkol sa kanyang posisyon, imposibleng matukoy. Kung hindi maipadala ang kanyang mensahe, nangangahulugan ito na napakalayo nila sa isa't isa, at si Yang Kai ay wala sa labas ng Northern Pass. Kung wala siya ngayon, walang alinlang ang magpapatunay ito. Kung may paparating ang kanyang mensahe, magiging maayos ang lahat. Si Yang Kai ay nagtatago pa rin sa isang lugar sa labas ng Northern Pass, na sinusubaybayan ang mga paggalaw ng Northern Pass. Ito ang inaasahan ni Mo na Yen na makita. Sa kabutihang palad, ang butil ng komunikasyon sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, na nagpapahiwatig na ang mensahe ay naipadala na nagpapahiwatig na si Yang Kai ay hindi masyadong malayo. Gayunpaman, walang tugon. Matapos maghintay ng mahabang panahon, hindi na napigilan ni Mo na Yen na magpadala ng isa pang mensahe. 6 na milyong kilometro sa labas ng Northern Pass, sa loob ng isang higanteng universe fragment, nabaluktot ang figure ng isang binata, sinusubukan ang kanyang makakaya na itago ang kanyang aura, hindi nang ahas na ilantad ang kanyang sarili kahit kaunti. Hawak ang isang maliit na butil ng komunikasyon sa kanyang kamay, siya ay lubos na nakatutok. Sa paghusga mula sa kanyang cultivation, ang taong ito ay nasa tuktok lamang ng Emperor Realm at na-condensed na ang kanyang sariling dowsil. Siya ay isang pag-iral na maaaring makapasok sa Heaven Opening Realm anumang oras, at ang kalidad ng mga mapagkukunan na ginamit niya upang i-condense ang kanyang dowsil ay hindi dapat masyadong mababa. At least, isang 6th grade. Sa madaling salita, kung makakalusot siya sa Heaven Opening Realm, makakalusot siya sa 6th grade ng direkta. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang butil ng komunikasyon sa kamay ng binata nang mapagtanto niyang totoo ang sinabi ng Dao Master. May nagtangkang makipag-ugnayan sa kanya. Hindi niya maiwasang maalala ang nangyari noong isang buwan. Naglilinang siya sa void world nang biglang may naramdaman siyang kakaiba. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay may nakita siyang taong nakatayo sa kanyang harapan. Ang hitsura ng taong ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkasabik. Iyon ang mukha ng Dao Master. Kaunti lang ang panahon niya para ipahayag ang kanyang paghanga sa Dao Master bago tumanggap ang binatang ito na nagngangalang Sun Jiao ng misyon mula sa Dao Master. Itinago ang kanyang aura at itinatago ang kanyang sarili, maingat niyang binantayan ang butil ng komunikasyon. Ang mga utos ng Dao Master ay abnormal na solemna, na nagsasabi na ang bagay na ito ay napakahalaga at may kinalaman sa kaligtasan ng human race, kaya hindi niya dapat ibunyag ang kanyang sarili. Naramdaman ni Sun Jiao ang isang bundok ng pressure na idiniin sa kanya. Siya ay isang menor de edad na Emperor Realm ng Void World na hindi pa nakakapasok sa Heaven Opening Realm, ngunit ngayon ay bigla na lang siyang nagkaroon ng mabigat na responsibilidad na tuparin ang isang misyon na may kinalaman sa kaligtasan ng human race. Gayunpaman, ito ay isang personal na utos mula sa Dao Master, kaya paanong hindi magsisikap si Sun Jiao? Agad siyang tumango bilang pagsang-ayon at nagtago ng isang buwan. Bahagyang nanginig ang butil ng komunikasyon sa kamay ni Sun Jiao habang sinusubukan niyang alalahanin ang mga naunang tagubilin ng Dao Master. Kung walang kontak, ayos lang. Kung may kontak, huwag pansinin sa unang pagkakataon, huwag pansinin sa pangalawang pagkakataon, at maghintay hanggang sa pangatlong beses bago tumugon. Kung gayon, paano dapat tumugon ang alagad na ito? Sino ang nagpadala ng mensahe? Mapagpakumbaba na tanong ni Sun Jiao. Pwede mong isipin kung paano mag-reply, kumilos ka na lang ayon sa sitwasyon. Yung nag-message naman, maliit na karakter lang siya, hindi siya nagkakahalaga ng pagbanggit. Mukhang nag-iisip si Sun Jiao. Naiintindihan ni Disciple. Binawi ni Sun Jiao ang kanyang naliligaw na pag-iisip, tiningnan ni Sun Jiao ang impormasyon sa kanyang communication bead at nakita ang mensaheng. Nandito ba si Brother Yang? Hindi napigilan ni Sun Jiao na huminga ng mahina. Hindi niya alam kung anong uri ng maliit na karakter ito, ngunit talagang naglakas loob siyang tawaging kapatid, ang Dao Master, hindi lang alam ang kalawakan ng langit at lupa. Ayon sa mga tagubilin ng Dao Master, dapat niyang baliwalain ito. Ilang sandali pa, isa pang mensahe ang dumating mula sa communication bead. Brother Yang, may pag-uusapan ako sa iyo. Naglakas loob pa siyang tawagin si Brother, wala talagang alam sa kahihiyan ang lalaking ito. Kudlit. Tahimik na nagmura si Sun Jiao sa kanyang puso, maingat na nakikinig sa payo ni Yang Kai at hindi pa rin siya pinapansin. Sa kanyang puso, mahina niyang naramdaman na ang taong nagpadala ng mensahe ay malamang na isang walang hiyang kapwa. Hindi katakataka na ang Dao Master ay hindi gustong abalahin siya. Hindi nagtagal, dumating ang pangatlong mensahe. Brother Yang, ang bagay na ito ay apurahan, mangyaring tumugon. Gayunpaman,
Ang taong ito ay paulit-ulit na ginulo ang Dao Master, na hindi matitiis. Gusto siyang pagsabihan ni Sun Jiao, ngunit nag-alinlangan siya. Bagamat hiniling sa kanya ng Dao Master na pag-isipan kung paano tutugon, kung gagawin niya iyon, masisira lamang nito ang reputasyon ng Dao Master. Ito ay hindi isang bagay na dapat gawin ng isang disipulo. Kung siya ay hinaras ng isang taong hindi niya gusto, paano siya tutugon? Hindi nagtagal, nagkaroon ng ideya si Sun Jiao. Sa No-Return Pass, hindi alam ni Mo Naye kung bakit hindi siya papansinin ni Yang Kai. Bagamat makumpirma niya na ang communication bid ni Yang Kai ay malapit sa No-Return Pass, mahirap para sa kanya na matukoy kung si Yang Kai mismo ay naroon o wala. Marahil ay inilagay lamang ng lalaking ito ang communication bid sa isang lugar malapit sa No-Return Pass, na nagbigay sa kanya ng ilusyon na binabantayan niya ang lugar na ito. Sa makatuwid, nagpadala siya ng 3 mensahe upang kumpirmahin na mayroon ngang isang tao sa kabilang panig ng butil ng komunikasyon. Sabi nga sa kasabihan, ang pagsusumikap ay may kapalit. Matapos ang 3 pagtatanong, sa wakas ay tumugon na ang communication bid sa kanyang kamay. Mabilis na tiningnan ni Mo Naye at bahagyang kumunat ang noo. Mayroon lamang isang pangungusap sa butil ng komunikasyon, 4 na simpleng salita, na tumugma sa estilo ni Yang Kai. Nasa pag-iisa ako, huwag istorbohin. Ang taong ito ay talagang naglilinang sa pag-iisa sa labas ng No-Return Pass, malamang na hindi niya inilagay ang mga master ng Black Ink Clan sa kanyang mga mata. Bagamat hindi masyadong masaya si Mo Naye tungkol dito, basta't makumpirma niya na si Yang Kai ay nasa labas pa rin ng Northern Pass at hindi masyadong malayo sa kanya, sapat na iyon. Natakot siya na si Yang Kai ay pumasok na sa Black Ink Battlefield at sinisiyasat ang kanyang iba't ibang kaayusan. Kung iyon ang kaso, ang mga nasugatang territory lords ay hindi makakapantay sa kanya. Karamihan sa kanyang mga alalahanin ay naibsan, ngunit ang tanging panghihinayang na naramdaman niya ngayon ay ang usapin ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay nalantad. Kung paano haharapin ang mga territory lord na ito, kailangan niyang maghanda sa lalong madaling panahon. Ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay mayroong Human Race Elite Army at ang Divine Dragon Fugwang. Kahit na walang alam si Yang Kai tungkol sa kanila sa ngayon, malalaman niya ito sa hinaharap. Kapag nalaman ng taong ito ang tungkol sa mga bagay na ito, hindi magiging ligtas ang kanyang pag-aayos sa labas. Kinailangan niyang mag-isip ng paraan para maakit si Yang Kai at pagkatapos ay itago ang mga gumagala-gala na territory lord sa No-Return Pass. Dati, pinigilan niya silang bumalik dahil natatakot siyang matuklasan sila ni Yang Kai at maapektuhan ang mga plano ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Ngayong nalantad na ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kailangan niyang humanap ng paraan para protektahan itong mga nakatagong territory lords. Ang bagay na ito ay kailangang gawin ng mabilis at hindi maaaring maantala. Malalim na nag-isip si Mo Naye ngunit hindi siya makaisip ng anumang magagandang ideya. Ang pinakamalaking problema ay hindi maintindihan ng Black Ink Clan ang mga galaw ni Yang Kai. Sa nakalipas na 1,000 taon, imposible para kay Yang Kai na manatili sa labas ng Northern Pass sa lahat ng oras, ngunit ang Black Ink Clan ay walang ideya kung kailan siya aalis o kung kailan siya babalik. Sa tuwing ibibigay nila ang kanilang mga supply, maaaring ito ay isang pagkakataon. Si Yang Kai ay humiling ng mga supply mula sa Black Ink Clan upang maibalik ang mga ito sa human race, habang iniisip niya ito, biglang nagulat si Mo Naye, mahinang pakiramdam na parang may nakalimutan siya. Natigilan siya sa kinauupuan, tumatakbo ang kanyang isip, at hindi nagtagal ay nagsimulang pawisan ang kanyang noo. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang hindi niya napansin. Palagi niyang iniisip ang mga bagay sa positibong paraan, ngunit nakalimutan niya na hindi lahat ay posible. Ang usapin ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay malamang na nalantad, at ang huling batch ng territory lords na umalis sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay malamang na napatay, kaya nawalan siya ng kontak sa mga clansmen sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction at ay hindi nakipag-ugnayan sa huling grupo ng mga territory lords. Ang lahat ng kanyang naunang pagsasaalang-alang ay batay sa katotohanang hindi alam ni Yang Kai ang tungkol sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit kung alam niya. Sa pamamagitan lamang ng komunikasyon at simpleng tugon na iyon, imposibleng makumpirma na nasa malapit si Yang Kai. Maaari na lang niyang ipabalat kayo ang iba bilang siya para sumagot. Ang communication bead ay walang anumang divine soul aura, kaya walang paraan upang patunayan ang pagkakakilanlan ng messenger. Ang pawis sa noo ni Mo Naye ay naging mas makapal habang ang sitwasyon ay nabuo sa pinakamasamang posibleng senaryo. Hindi siya nang ahas na mag-alinlangan at muling inilabas ang maliit na Black Ink Nest, ibinaon ang kanyang kamalayan dito at niyanig ang buong espasyo ng Black Ink Nest.
Sa pagkakataong ito, mas mabangis pa ito kaysa sa huling pagkakataon. Gusto niyang makipag-ugnayan sa Territory Lords na mahimbing nang natutulog para malaman kung ligtas sila. Marshall Peak, Kabanata 5700. Harangin at patayin. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya ito ginawa noon ay dahil ayaw niyang makagambala sa proseso ng pagpapagaling ng mga Territory Lord na ito. Gayunpaman, kumpara sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagkagambala sa kanilang pagpapagaling ay wala. Patuloy na nag-vibrate ang espasyo ng Black Ink Nest na nagpapadala ng serye ng mga agarang signal sa labas ng mundo. Sa kailaliman ng Black Ink Battlefield, ang high-grade Black Ink Nest, na hindi pa ganap na napisa, lahat ng Territory Lords na natutulog at nagpapagaling ay nabalisa at nagising. Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang figure sa Black Ink Nest, bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa isang high-grade Black Ink Nest. Bagamat ang mga Territory Lord na ito na nabalisa habang sila ay nagpapagaling ay wala sa magandang mood, hindi sila nang ahas na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan sa pseudo-royal lord na ito, Mona Ye. Tahimik at tahimik silang tumayo. Patuloy na binibilang ni Mona Ye ang bilang ng mga tao hanggang sa walang lumitaw na mga bagong numero. Ang mga dapat na lumitaw ay lumitaw lahat, ngunit 4 ang nawawala. Namula ang mukha ni Mona Ye nang mapagtanto niyang kahit gaano siya kaingat, huli pa rin siya ng isang hakbang. Sa 4 na nawawalang figure sa Black Ink Nest space, nangangahulugan ito na 4 na high-grade Black Ink Nests ang nawasak, at ang mga Territory Lords na nagpapagaling sa loob ay malamang na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Mayroong halos 60 innate Territory Lords. Mabigat ang pagkalugi. Pagkatapos kalkulahin ang posisyon at distansya sa pagitan ng 4 na high-grade Black Ink Nest, agad na napagpasyahan ni Mona Ye na ang umatake sa kanila ay walang alinlangan na si Yang Kai. Siya lang ang makakakatawid sa espasyo ng 4 na high-grade Ink Nest sa napakaikling panahon at sirain ang Black Ink Nest at papatayin ang Territory Lord. Ang mensaheng natanggap niya mula sa communication bead ay hindi mula mismo kay Yang Kai. Ang lalaking ito ay nagpaplano lamang laban sa kanya. Paano pa ba makikipag-ayos sa kanya? Inayos na niya sa una, gaano nakakasuklam. Sir, anong nangyari? Nakita ng isa sa mga innate Territory Lord ang kakaibang ekspresyon ni Mona Ye at nagtanong. Mabilis na naisip ni Mona Ye at sinabi sa mahinang boses. Lahat, hindi na kailangang itago pa ang iyong sarili, magmadali at umalis. Magmadali sa no return pass, ang panig na ito ay magbibigay ng suporta sa iyo. Kung makatagpo ka ng sino mang human race master sa daan, huwag makipag-away. Ang lakas ng taong iyon ay malupit at ang kanyang mga pamamaraan ay kakaiba, hindi isang bagay na maaari mong labanan. Nang marinig ito ng Territory Lords, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung anong uri ng human race master ito na maaaring gumawa ng isang pseudo-royal lord na labis na nakakatakot. Nagtanong ang isa sa mga Territory Lord. Sir, kung talagang magkita kami, ano ang dapat nating gawin? Mariing sinabi ni Mona Ye. Maghiwa-hiwalay at tumakas sa pinakamarami hanggat maaari. Paano ang Black Ink Nest? Tanong ng isa pang Territory Lord. Kung gusto nilang tumakas, ang Black Ink Nest ay natural na mawawala, ngunit ang isang high-grade Black Ink Nest ay isa ring napakahalagang kayamanan sa Black Ink Clan. Ito ang pinakamataas na kalidad na Black Ink Nest na direktang ginawa mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, at bawat isa sa kanila ay may bakas ng Supreme Master Source Strength. Maging si Mona Ye ay nag-aatubili na isuko ito ng ganoon kadali. Saglit na nagmumuni-muni, sinabi niya. Isama mo sila. Kung naging masama ang sitwasyon, maaari mong itapon ang mga ito anumang oras. Pumunta ka. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, umalis ang Territory Lords. Hindi nagtagal, lumipad ang Territory Lords mula sa iba't ibang high-grade Black Ink Nest sa buong Black Ink Battlefield at binalot ang Black Ink Nest gamit ang kanilang Black Ink Strength bago nagmadali sa no-return pass mula sa kani-kanilang lokasyon. Sa Northern Pass, personal na lumabas ng bundok si Mona Ye para magbigay ng suporta. Marami ring makapangyarihang innate Territory Lords na bumuo ng 5 Directions Array at naghiwalay. Halos lahat ng mga master ay umalis, ang naiwan lamang ay ang Royal Lord Mo Yu, ang Pseudo-Royal Lord Meng Kei, at isang dosenang mga Territory Lords na responsable sa pag-set up ng 4 Gates at 8 Palaces Array para maiwasan si Yang Kai na magdulot ng gulo. Sa loob ng higanting Universe Fragment, naramdaman ng natutulog na si Sun Jiao ang kalapit na malupit na aura na mabilis na lumalapit at umatras, na naging sanhi ng kanyang panginginig ng hindi mapigilan. Katutubo niyang naramdaman na ang pagpapakilos ng mga master na ito ay may kinalaman sa Dao Master, kaya gusto niyang magpadala ng mensahe sa Dao Master,
ngunit wala siyang paraan para gawin iyon at maaari lamang siyang manalangin ng tahimik. Sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield, si Yang Kai ay nakatayo sa gitna ng isang tumpok ng mga guho. Ngayon lang, nakahanap siya ng isa pang high-grade Black Ink Nest at pinatay ang lahat ng Territory Lord na nagtatago dito. Ito ang pangalawang high-grade Black Ink Nest na winasak niya pagkatapos bumalik mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Idinagdag ang naunang dalawa, nasira niya ang kabuuang 4 na high-grade Black Ink Nests at pumatay ng humigit kumulang 60 innate Territory Lords. Gayunpaman, hindi natuwa si Yang Kai. Kung mas malaki ang kanyang ani, mas maraming natatagong puwersa ang Black Ink Clan. Kailangan niyang mahanap ang mga nakatagong Territory Lord at Black Ink Nest na ito bago sila makapag-react. Inilabas ang maliit na Black Ink Nest na nakuha niya sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, bahagyang sumimangot si Yang Kai. Ngayon lang, noong pinapatay niya ang mga Territory Lord na iyon, ang maliit na Black Ink Nest na ito ay nagsimulang manginig ng mas marahas kaysa dati. Hindi alam kung ano ang ginagawa ng Black Ink Clan. Sa sandaling ito, tumahimik na ang Black Ink Nest, ngunit hindi nang ahas si Yang Kai na padalos-dalos na suriin ang kanyang Divine Sense upang maiwasang ilantad ang kanyang sarili. Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng No Return Pass, hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip kung ang batang lalaki na nagngangalang Sun Jiao ay nasa mabuting kalagayan. Noong nakaraan, siya ay nasa isang emergency at walang anumang angkop na mga katulong, kaya maaari lamang siyang makahanap ng isang random na disipulo mula sa Void Work upang tulungan siya sa bid ng komunikasyon at magtago sa labas ng No Return Pass. Sa ganitong paraan, kung gusto siyang hanapin ni Mo Naye, maaari siyang lumikha ng ilang uri ng ilusyon upang makagambala sa paghuhusga ni Mo Naye at magtagal. Inalis ang Black Ink Nest, muling umalis si Yang Kai, nagsimula sa isang nakamamatay na paglalakbay upang mahanap ang Black Ink Nest. Ang oras ay mahalaga, kaya mabilis niyang inikot ang kanyang Space Principle at lumipad pabalik-balik. Naranasan ito ng ilang beses, nagkaroon si Yang Kai ng magaspang na ideya kung saan inilagay ni Mo Naye ang mga high-grade Black Ink Nests na ito. Pagkalipas ng ilang araw, dumaan si Yang Kai sa isang patay na mundo ng universo bago biglang tumalikod at lumipad patungo sa isang tiyak na lugar. Pagdating niya, tumingin si Yang Kai sa paligid at sumimangot. Mayroong isang mayamang natitirang Black Ink Strength dito, na medyo abnormal, at sa lupa, may mga bakas ng isang bagay na minsan ay nakakabit dito. Kung tutusin sa laki nito, hindi ito maliit. Black Ink Nests. Ang lugar na ito ay dating nagkaroon ng high-grade Black Ink Nest, ngunit ito ay inalis ng Black Ink Clan sa pamamagitan ng ilang uri ng pamamaraan, kaya may mga bakas ng Black Ink Strength na natitira. Naalala ang dalawang panginginig mula sa maliit na Black Ink Nest na kanyang nasamsam, hindi napigilan ni Yang Kai ang pagmumura ng tahimik. Talaga bang may ilong ang lalaking ito? Nasira pa lang niya ang 4 sa Black Ink Nests, pero napansin na niya. Imposibleng mateleport ang Black Ink Nest na inilagay dito, nang walang dahilan, maliban kung inutusan ito ng isang mataas na ranggo na miyembro ng Black Ink Clan. Sa ngayon, ang Black Ink Clan ay nasa ilalim ng utos ni Mo Naye, kaya natural na siya ang nagutos. Tila hindi nagawang linlanggan ng kanyang mga aksyon ang mga kaltas ni Mo Naye. Ang pakikipaglaban sa gayong kaaway sa buong kalawakan ay talagang imposible. Gaano man kahusay ang ginawa niya, ang kabilang partido ay maaaring mahinuha ang katotohanan ng bagay sa pamamagitan ng ilang mga pahiwatig. Matapos ayusin ni Wukong ang kapintasan ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, si Yang Kai ay handa na sa pag-iisip, ngunit hindi niya inaasahan na darating ang sandaling ito ng ganoon kaga. Sa susunod na sandali, pumailan lang siya sa langit at lumipad sa direksyon ng Northern Pass. Dati, ang mga Territory Lord na ito na lumabas sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay inutusan ni Mo Naye na manatiling nakatago dahil ayaw nilang ilantad ang kanilang mga sarili at gustong mahuli ang human race sa isang kritikal na sandali. Ngayong nalantad na sila, natural na mas mahalaga na matiyak ang kanilang kaligtasan. Mula sa pananaw ni Mo Naye, ang pagpayag sa kanila na umalis ay ang tanging paraan upang harapin ang sitwasyong ito. Alam ni Yang Kai na hindi niya mapipigilan ang lahat ng Territory Lords, kaya maaari lang niyang subukan ang kanyang makakaya para habulin ang mga Territory Lord na ito na kasalukuyang nagtitipon sa direksyon ng No Return Pass para mabawasan ang pressure sa panig ng human race sa hinaharap. May kaunting oras pa. Ang Territory Lords ay nasugatan at nagdala ng kalahating napisan na high-grade Black Ink Nest, kaya ang kanilang bilis ay walang alinlangan na mas mababa kaysa kay Yang Kai, na bihasa sa Dao of Space. Bukod dito, upang maiwasan ang mga Territory Lord at Black Ink Nest na ito na matuklasan ni Yang Kai, inilagay ni Mo Naye ang mga ito sa malayo sa No Return Pass, sa likod ng mga guho ng King City.
Ang ganoong posisyon ay talagang medyo malayo sa No-Return Pass. Noong nakaraan, sa ilalim ng utos ng Old Ancestor Xiao Xiao, lumipad si Yang Kai sa No-Return Pass nang hindi ginagamit ang kanyang space ability, ngunit inabot siya nito ng isang buong taon. Ang mga guho ng King City ay nasa likod pa rin ng iba't ibang mga daanan ng bundok, at ito ay magiging ilang buwan ng paglalakbay. Kahit na ang mga territory lord na ito ay mas mabilis kaysa kay Yang Kai noong panahong iyon, aabutin pa rin sila ng hindi bababa sa kalahating taon upang maabot ang puntong ito, na nagbibigay kay Yang Kai ng pagkakataon na samantalahin. Makalipas ang kalahating araw, nakita ni Yang Kai ang mga bakas ng makapal na black ink strength na nagtitipon sa di kalayuan. Dala ang isang marahas na aura at isang walang hangganang hangarin na pumatay, hindi sinubukan ni Yang Kai na itago ang kanyang sarili, at hindi rin niya magawa. Kasabay nito ay natagpuan niya ang grupong ito ng Territory Lords, nakita rin ng Territory Lords ang mga bakas niya at mabilis na nakipag-ugnayan. Ito ay isang 8th grade. Isa itong 8th grade. Maghiwalay at tumakas. Anong tinatakbuhan mo? 8th grade pa lang. Ngunit inutusan tayo ni Sir Mo na Ye na maghiwa-hiwalay at tumakas kapag nakasalubong namin ang Human Race Master. Dapat ang tinutukoy ni Sir Mo na Ye ay ang 9th grade, ito ay isang 8th grade lamang. Narito siya, napakabilis. Ang umaalon na Divine Sense ay nagyelo sa sandaling iyon, at isang napakagandang araw na may crescent moon na lumulutang sa itaas nito ang Bam-alot sa buong kawalan. Naging magulo ang space at time sa rehiyong ito, at ang lahat ng pandaman ng Territory Lords ay ganap na nag-ambala. Ang Territory Lords na nasugatan na ay natuklasan sa kanilang takot na bigla silang hindi makapagsalita, hindi makakita, at malinaw na nararamdaman ang paglipas ng panahon. Nagulat ang lahat. Ngayon lang nila naintindihan ang naunang babala ni Mo na Ye. Kung nakatagpo sila ng sinumang Human Race Master, hindi nila dapat labanan ang mga ito at sa halip ay tumakas ng hiwa-hiwalay. Ano ang ibig sabihin ng pagtakas ng marami hanggat maaari? Masyadong kakaiba ang mga pamamaraan ng taong ito. Ang Territory Lord na tumawag sa kanya na isang 8th grade lamang ay nakadama ng matinding panghihinayang. Naisip niya na sa 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation ng kanyang kalaban at napakaraming innate Territory Lords sa kanyang tabi, madali siyang patayin, ngunit sa isang kisap mata, naging isda na siya sa chopping block. Sa kanyang puso, napuno siya ng puot, hindi nagsalita si Mo na Ye ng malinaw, dahilan para hindi niya maintindihan na ang tinutukoy ni Mo na Ye ay isang 9th grade Human Race Cultivator. Ang kapangyarihan ng Sun and Moon Divine Seal ay pumutok, na naging sanhi ng pagkadilim ng espasyo sa paligid nito at ang oras sa kaguluhan, na parang isang di nakikitang gilingang bato ay gumiling sa lahat ng bagay na may kapangyarihan ng space-time.